Isang liblib na lugar ngayon ang dinarayo ng mga turista sa Tanay Rizal na nagtatampok at sumisimbolo sa pananampalataya ng mga Katoliko. Ito ang La Capilla de la Boda, Diocesana del Amor Divino. Formal itong pinasinayaan at binasbasan ng Diocese of Antipolo na kung saan pinangunahan ni Bishop Ruperto Santos ang banal na misa at ang seremonya ng pagpapala para sa kapilya. Ito ay itinilaga ng Diocese bilang isang sagradong lugar para sa pagdiriwang ng sakramento ng kasal. Kaya naman sa pagpunta natin sa nasabing kapilya, 3 ruta ang ating sasadyain at ipapakita para sa mga nagnanais bumisita mula sa iba't ibang lugar. Merong 3 daan, isang via Daranac, isang via Cuyambay, isang via Sitio Tablon. Nakalagay na naman na this way to chapel. More on rough road kapag dito kayo dumaan. Medyo madulas din yung semento dahil may mga bato-bato saka mga buhangin. Ito na yung kapilya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara, lakwatsa na! Okay, so time check natin 6:20 ng umaga at nandito tayo ngayon sa intersection ng Tanay, ito yung papunta ng Sampaloc sa Marilake. Tapos ito yung pinanggalingan natin. Galing tayo ng Baras, Morong, Antipolo. Ngayon dito tayo dadaan. Papunta tayo ng Marilake. Papunta dun sa sinasabi ko sa inyo na chapel. Bagong chapel dito sa Tanay Rizal. Kaya tara, lakwatsa na. Ito palang chapel na to ay bago lang dito sa Tanay Rizal, At kung tama ang pagkakatanda ko sa pangalan niya, dahil nga medyo mahaba, ang pangalan niya ay La Capilla de la Boda, Diocesana de Amor Divino. Sana tama yung pagkakasabi ko. At itong chapel na to ay parte na siya ng Diocese of Antipolo. And speaking of Diocese of Antipolo, meron na tayong vlog niya, nahati siya sa 2 part, yung day 1 tsaka day 2. Pinuntahan namin yan ni Charlene, kasama ko siya noon. Tapos isinabay namin siya sa pagdiriwang ng Jubilee Year. Last year lang yan, 2025. Papunta naman doon sa sinasabi kong chapel sa inyo, doon sa La Capilla. Merong 3 daan. Isang via Daranac, isang via Cuyambay, tsaka isang via Sitio Tablon. Ngayon lahat ng daan na yon dadaanan natin o pupuntahan natin para makita ninyo yung mga landmark kung sakaling naisipan nyo rin na puntahan itong kapilya na to. Ang original na daan kasi nito yung dun sa may Epic Estate sa tapat ng Epic Resto, pero nung April 1 lang nagdeklara sila na simula April 1 nga bawal nang dumaan papasok doon sa Epic Estate. Bali ngayon naman ang gagawin natin hahanapin natin yung daan papasok sa Daranac Falls. Yun yung una nating babaybayin. Bali ngayon gumamit ako ng Google Map kasi hindi ko kabisado yung daan mula dun sa kanto papasok ng Daranac Falls. Baka maligaw-ligaw tayo dun At least kahit papaano pag may Google Map tayo, meron na tayong guide. Ang sabi sa Google Map 3 kilometers na lang daw at kakaliwa tayo papasok dun sa Daranac. So palatandaan na malapit na tayo sa Daranac. Kapag nakita nyo yung mga fence na yan, yan lang yung area dito na may ganyang klaseng bakod. Tapos dito sa kaliwa makikita na natin yung papasok ng Daranac. Ayun yan. Nakalagay this way to chapel. So ang gagawin natin, mula dito hindi na natin ikakat yung video para makita nyo yung mga natin, yung mga dadaanan natin. Okay, so let's go. Pasok tayo. Ito yung unang beses na dadaan ako dito papunta doon sa kapilya. Kasi nung nasabi ko kanina nang pumunta kami doon kami sa Epic Estate pumasok. Actually yun ang pinakamadaling daan, pero yun din ang may pinakamatatarik na ahon at lusong.
Wait lang, magpatay muna tayo ng traction control kasi may mga ahon dito. Okay, let's go. Ayun, may nakalagay na naman na signage, oh. This way to chapel. Nung nakaraan din pala na nandun kami, tinanong ko yung guard tungkol dito sa daan na to. Sabi niya may mga dadaanan daw dito na mga sapa, parang ganun. O ito, this way to chapel, kanan tayo. Ayan. Paglitaw, Kalinawan Cave. Okay. Ayun, medyo rough road. Pero kaya naman ng scooter. Opya. Nako, dapat pala nagbawas ako ng hangin ng gulong. Medyo matalbog. Pero kaya naman. Ayun, may isa pang signage, oh. This way to chapel, La Capilla de la Boda na nakagay. Dito din pala sa sa kapilya na to, ang misa daw dito ay nag-uumpisa ng Sunday 11 AM kung tama ang pagkakatanda ko. Ngayon pala ay araw ng Sabado, kaya ngayon ko naisipan pumunta kasi walang misa. Di lang natin sure kung nagbago na yung kanilang schedule. In fairness naman, saglit lang yung rough road tapos sementado na. Pero sa sa Google Map natin, pag ganun siya, para siyang bituka. Okay, overtake tayo. Wow, ang ganda dito. Tataas ang puno. Naka-cover sila sa kalsada. Kaya ang lamig ng klima. Ang lamig ng hangin. Tapos may mga konting ahon din naman. Opya. Rough road. Okay, loose gravel. Dahan-dahan tayo. Ang graba. Ang dulas. Okay, kaya naman. Okay, pag kumaliwa, pag litaw, IC Forest District to Chapel, kanan tayo. May mga signage naman pala, kaya hindi rin maliligaw yung mga first timer sa lugar. Opya, camps. Dito community na. May mga bata din. Kaya ingat-ingat ha, huwag kayo magpapatakbo ng mabilis dito. Okay. Ayun, nakalagay ulit this way to chapel. Gandahan, may mga bagets, baka tumakbo. Hirap na. Medyo matarik tong lusong ha. Tapos pa,
rough road, pero kaya yan. Kaya naman, hindi naman siya madulas. Naku, malamang to pag umuulan. Maputik to, panigurado. Ayun, sabi sa map natin, 1.7 kilometers na lang daw. Ando doon na tayo. Nakatakot naman itong lusong na to. Ang tarik. Hindi lang ma-justify sa sa camera, pero matarik siya. Ay, salamat. Ito rin yung putik na to. Panigurado. Disaster to pag maulan. Ito may batis sa kanan natin. Ayun, this way to chapel. Ahon daw. Nako, medyo matarik din yung ahon ang ingat lang talaga. Rough road tapos ahon. Si kuya kapit daw. Nandahan lang siya. Medyo madulas. More on rough road kapag dito kayo dumaan sa via Daranac, via Paglitaw. Okay, another signage, this way to chapel. Kaya kung hindi kayo masyadong sanay mag-drive sa rough road, siguro yung ibang ruta na lang ang piliin ninyo. Okay, this way to chapel. Nasa tamang landas pa naman tayo. Kaya papunta yung kaliwa na yun. Lalim din yung lusong Mas mamaya makikita na natin si Mama Mary, yung higanteng Mama Mary. Ayun, ang badyo. Okay, this way to chapel, another signage. Ang sabi, 900 meters na lang daw. Nasa Kapilya na tayo. Takbong lang ako 25. Kasi nga medyo madulas yung daan dahil sa mga buhangin, maliliit na bato. Tapos ang tigas pa nung nung gulong ko. Alam ko dito na malapit-lapit na yun. Yan, ahon na naman. Ayun, si Mama Mary yun. Nakikita ko na sa harapan. Yung likuran niya, tsaka yung corona. Ang galing. Siguro gagawin to, no? Siguro subdivision ba? Ayun, no? Sinisemento na yung daan, Feeling ko magtatayo ng mga bahay dito. Ito na nga, yan na si Mama Mary. Nandito na tayo. Yan yung isa sa mga dinadayo dito, yung statue ni Mama Mary. Tapos diretso lang tayo at makikita na natin yung kapilya. Ito na siya. Ayan na. Nakarating din tayo. Okay, so ito na yung yung kapilya, ando doon na siya sa harapan. Tapos ito yung kanilang CR, kung tama ang pagkakatanda ko.
Ngayon puntahan naman natin yung daan na papunta rin dito via ano naman Marilaki tsaka via Cuyambay. Let's go. Ngayon naman ay nandito tayo sa Marilaki Highway, no? Tapos nandito sa likod natin yung Pico de Pino at nasa harapan natin ngayon yung arko ng Barangay Cuyambay. Tapos mapapansin nyo rin, no? Ayan, may nakalagay this way to chapel. So ito yung pangalawang daan papunta dun sa kapilya, no? Sa La Capilla de la Boda. Ngayon ito naman yung papasukin natin at hindi rin natin ikakat para makita ninyo yung mga dadaanan natin papasok, no? Well, let's go, pasok tayo dito. Dito pala ay anlilusong, no? Kaya check your brakes na kapag pupunta kayo dito. Dito pa lang sa bungad, medyo na kayo, alalay na kayo sa takbo, saka sa preno. Eh hanggang sa makarating kayo dun sa pinakababa, anlilusong talaga siya, no? Dito rin pala, dito lamang ang semento. Mas marami kayong dadaanan ditong semento kumpara sa rough road doon sa via Paglitaw, no? Doon sa entry point ng Daranak. Ayan, sabi, dangerous curve daw, slow down. Ayan, magbagal tayo dito. Ayan, matarik ang lusong dito, ha, kaya ingat ingat. Make sure na okay ang mga preno, ang mga motor. Paminsan-minsan preno tayo. Yan ang nakalagay, accident prone area. Tsaka in fairness din dito sa daan na to, ayan, napakataas din ng mga puno dito. Hinaharangan nila yung sikat ng araw, kaya ang lamig din ng simoy ng hangin sa lugar na to. Yung iba palang nakapunta na sa inyo sa lugar na to, ito yung papunta ng Dagat-Dagatan campsite. Tsaka yung sa din, papunta rin to ng Lambingan Hills. Yan, malamang familiar na kayo dyan kasi yung dalawang yan ang sikat na campsite dito sa Barangay Cuyambay. Ayan, kanina pa tayo lumulusong. Kaya ingat, ha, kasi yun, tulad nun, may biglang sumulpot na kotse sa mga kurbada. Yan, kurbada na naman. Tapos ang kurbada ulit. Kurbada, minor tayo. Okay, clear. Ang ganda ng view sa kaliwa, oh. Wow. Dito naman sa kanan, dito yung Palpitate Coffee. Yan, itong nasa kanan yan. Kung bago kayo pumunta ng Kapilya, pwede kayo magkape dyan. Siyempre after sa Kapilya, pwede rin magkape dyan. Lusong pa tayo. Medyo mahaba-haba pa to. Ayun, may nakalagay this way to chapel. Sa kaliwa natin. So diretso lang.
Tapos dito may intersection ha. Baka malagpasan ninyo. Ito oh. Ayan. Nakalagay naman dito ano, this way to Chapel. Kakaliwa tayo dito. Ayan. Ayan, this way to Chapel. So kaliwa tayo dito. Ayan. Ito na ngayon yung papunta ng ano, Lambingan Hills saka Dagat-Dagatan campsite. Ayan. May mga ano rin pala dito ha. May mga bahay, may maliit na community din dito. Kaya huwag tayo magpatakbo din ng mabilis. Ito eskwelahan to eh. Pagkakatanda ko itong nasa kaliwa. Hindi, mali ako. Rizal Agricultural Research Experiment Station. Yan. Cuyambay, Rizal. Yan. So far wala pa tayo nadadaan ng ano, rough road. Medyo may mga lubak-lubak lang na maliliit. Ingat din pala sa aso. Maraming aso din dito. Yan, tulad yung mga nakahilatang aso. Minsan nasa ano yan, nasa gitna, nakaharang. Ayun, tulad nun, may aso sa gitna oh. Ayaw tumabi. Tabi ka, doggy. Ayun si doggy, nasa gitna, ay tumabi. Diretso lang tayo. Meron din palang ano dito, isa pang matarik na lusong. Tapos merong sapa sa baba. Kaya ingat kayo ha, kasi tatawid kayo dito ng sapa. Ayan o, pakaliwa, Lambingan Hills yan. Ayan, paglagpas yun ng Lambingan Hills, meron na ditong ano, lusong na matarik. Ingat kayo doon kasi yung pinakababa nun ay sapa. Ahon muna tayo ng bahagya dito. Ayan, so ito na yung lusong. Dahan-dahan lang dito, matarik to. Ano, siguro dahan-dahan lang siya. Wow, ang ganda ng view, panalo. Ayan. Huwag kayong ano ha, papadala sa view na yan. Baka malibang kayo, malimutan nyo mag-slow down. Sa baba kasi nito ay sapa. Baka tumumba kayo sa sapa, malublog yung paa ninyo sa tubig. Okay, ayun, ginagawa na yung sapa. Ayun siya oh. Ayun, okay, so tinabunan na nila yung sapa. Nilagyan na nila ng ano eh, ng bypass. Ayan, so dati kasi medyo ano rin yan, malalim na lusong yung sapa na ito, part na yan. Buti naman at nilagyan na nila ng ano, ng bypass. Pagawa na nila ng tulay. Malapit-lapit na tayo ngayon sa ano, Dagat-Dagatan campsite. Konting kembot na lang. O diba, lamang ang ahon. Buti rin dito, ano na to, sementado. Kasi nung huling punta ko dito, huling camping ko dito sa Dagat-Dagatan. Ito siya, sa kaliwa. Ayan eh. Ito yung kanilang natural lake. Pakaganda ng spot oh. Diba? Ang ganda. Ayan, Dagat-Dagatan. Ayan, dati nung nag-camping kami dito, rough road pa to. O yun, another signage, this way to Chapel. Ayan siya. Okay, so dito tayo. Ayun nga, ulitin ko. Nung huling camping namin dito, rough road to. Tapos nag-camping din ako dito sa ano, Kaisyong campsite. Dati tong Kaingin campsite. Ano ba yun? Dito siya banda eh. Right side, right side. Dito yun.
Kaingin Campsite, pero ngayon ay Kaisyong. Binago na nila yung kanilang pangalan. Ito signage. Ayan oh. Yan. Kaisyong Campsite 2, former camp, Kaingin Camp 2. Ayan, tapos dito yung Camp 1, Kaisyong. Ayan. Okay, diretso pa tayo. Buti rin dito sementado na. Isa rin to sa mga rough road noon nung pinuntahan ko to. Hanggang saan kaya ito? Okay, so medyo madulas din yung semento dahil may mga bato-bato tsaka mga buhangin nagkalat, kaya medyo tayo, dahan-dahan lang. Okay, ayun, putol na yung semento, rough road na, so dahan-dahan na tayo dito. Medyo pulbos. Sana matapos agad nila, no? Para yung ayun, this way to chapel. Para maging madali yung pagbiyahe papunta dun sa chapel sa mga gustong magsimba. Kasi syempre pag maulan dito, putik to. Didilas yung mga gulong ng sasakyan. Wow, ang ganda ng view. Ganda ng bundok, oh. Ito na. Pag nakita nyo na itong mga mga flag na to, malapit na kayo dun sa chapel. Itong nasa kaliwa nating daan, yan yung dating daan pag galing ka ng Epic Estate sa tapat ng Epic Resto na ipinagbabawal ng daanan ngayon. Ayun, kaya kung mapapansin nyo, may guard na din. Dati wala yan. Nandito tayo. Nandito tayo. Another signage, this way to chapel. Isa rin sa mga palatandaan nyo itong mga itong mga flag na to. Yan, medyo pababa. Sabi sa inyo lamang ang lusong dito eh. Yan. So malapit-lapit na tayo. Ayun na. Ito na. Ito na sa kanan natin yung ayan siya. Yan. So yung pinanggalingan natin kanina na via Paglitaw, via Daranac Falls, dito siya sa harapan. Ayan, tapos dito tayo nagpark kanina sa parking area. Ito na ulit tayo sa sa kaliwa. Sa kanan, ito na ulit yung chapel. Ngayon, kung halimbawa gusto niyo mag-loop, pwede niyo diretsuhin to. Papunta kayo ng ang labas niyo niyan Sampaloc Road, no, sa Tanay proper. So ngayon naman ang pupuntahan naman natin ay yung sa may Sitio Tablon. Ito yung pangatlong daan. So tara, let's go. Okay, ngayon naman nandito tayo sa kanto na papasok ng Sitio Tablon. Ito siya, yung pakanan. Ayan, nakikita nyo na, this way to chapel. So ito na yung pangatlong daan papunta doon sa La Capilla de la Boda, no? Ngayon, papapasukin natin to para ipakita rin sa inyo kung ano yung mga makikita nyo kapag ito yung daan na pinili ninyo. So let's go, hindi na rin natin ikakat to. Okay, kanan tayo dito.
Nanggaling pala tayo ng ano ha. Ito yung paggagaling natin ng ano, Manukan. Ito yung unang-una ninyong madadaanan pa kanan. Ayan, buti dito oh. Ano na siya, sementado na kasi dati rough road tong palusong. Ayan. Tapos dito mas lamang yung sementong daan kumpara din doon sa paggagaling kayo ng Daranak. Ito siya oh. Pero medyo may kahabaan din tong ano na to ha. Itong daan na to kumpara doon sa via Cuyambay tsaka via ano Paglitaw sa Daranak. Ang isa nga lang sa kagandahan dito pag dito kayo dumaan, walang masyadong sasakyan dito. Walang masyadong kasabay. Tsaka may ilang ano lang dito, ahon lusong, pero hindi naman ganun katarik tulad sa Cuyambay tsaka doon sa Paglitaw. Ito rin pala yung daan kung halimbawa pupunta naman kayo ng Tatlong Bato campsite. Ituturo ko sa inyo. Ano, sa harap natin nakalagay ano, this way to chapel. Yan, din na yung papasok ng Tatlong Bato. Ano, kapag kumanan kayo diyan, dito, yan, diyan yung papasok ng Tatlong Bato, yung kanan na yun. Pero tayo diretso pa tayo dito sa ano, sa sementong daan na to. Itong daan din na ito, kapag ito naman yung pinili ninyo, magtatagpo to doon sa daan papunta ng Cuyambay. No? Bali yung intersection kanina, kung matatandaan niyo yung intersection na kung saan tayo kumaliwa, papunta ng Lambingan Hills, Dagat-Dagatan campsite at ng Kaisyong campsite, eh yun din yung tumbok nitong daan na to. Op, may basa. Dahan. Ayan, rolling hills lang dito. Hindi naman ganun kalala yung ahon tsaka yung lusong. Ayan, may mga kabahayan din pala dito. Ang ganda naman oh. Yung pala yan sa gilid, sa kanan, ganda oh. Wow, green na green. Okay, so diretso pa tayo. Medyo makitid nga lang yung daan dito. Pero okay naman. Pwede na. Ahon ulit. Saglit lang yun. Ganun lang, mga simpleng ahon lusong lang sa parte na to. Oh, yeah. So far ako pa lang yung bumabaybay sa daan na to. Wala pa tayo nakakasabay. Oh, steel plate. Ito medyo
Palusong na to. Lubak. May konting lubak lang. Ayun, ang ganda din ito. Kataas yun ng puno. Saka ang lilim. Malamig din ang klima sa parte na to. Sabi, Slippery Road. Yan. Malamang pag tag-ulan, madulas dito. Ano kaya to? May bakod oh. Kasang haba. Ano kayang ano to? May parang community sa baba oh. Ano kaya yun? May mga bahay din. Ganda oh. Ano kaya yun? Yan, diretso pa tayo. Lusong. Medyo ano to, may katarikan pero mini lang. Yan. Yan. Tapos ngayon malapit na tayo dun sa intersection ng papunta ng ano. Ayun o, nakalagay this way to chapel. Ayan. Ayan, malapit na tayo sa intersection na papunta nung ano, ng Lambingan Hills saka ng Dagat-Dagatan. Puro ko sa inyo. Ayun o, may chapel na nakalagay ng ano signage. This way to chapel. Ayan, diretso pa tayo. Malapit na tayo dun sa intersection. Okay, so ito na intersection. Ayan. So itong intersection na to, ayan, itong padiretso, ito papunta ng Lambingan Hills, Dagat-Dagatan Campsite. Tapos itong kaliwa, ito yung galing tayo no Marilaki, pumasok tayo sa Arco ng Cuyambay. No, ngayon i-diretso lang natin ng bahagya para maging familiar ulit kayo. Iko-connecta lang natin doon sa daan kanina. Diretso lang tayo ng konti. Pero hindi na natin tutumbukin hanggang doon sa ano, sa Kapiga. Kasi medyo malayo pa 'yun. At nakita nyo naman kanina doon sa daan o sa video yung itsura ng daan na to. Ayan na ulit yung ano, yung green na structure na akala ko nung una ano, paaralan. Yung Rizal Agricultural Research yata to. Kung tama ang pagkakatanda ko. Ayan, tama. Rizal Agricultural Research Experiment Station. Yan. So hanggang dito na lang tayo, no? Hindi na natin i-diretso doon kasi napakita ko na sa inyo yung daan na to, no? Ayan. So dire-diretso yan, merong matarik na ahon, Lambingan Hills, Dagat-Dagatan, tapos may sapa na sinisemento na diyan. Okay, so ngayon balik na tayo ng Marilaki para tayo ay ano, pauwi na rin ng Manila. Kung ako ang tatanungin doon sa tatlong daan na pinuntahan natin, mas pipiliin ko yung daan via Sitio Tablon kasi sementado siya, tapos hindi ganun katatarik yung ahon lusong, at the same time walang masyadong sasakyan, no? Pero kung kayo ang tatanungin, ano ba ang mas pipiliin ninyo, yung via Sitio Tablon, via Barangay Cuyambay, o yung via Paglitaw doon sa Daranac Falls? Kaya hanggang dito na lang, at huwag na huwag kakalimutan na ang buhay ay masaya kapag may halong lakwatsa. Salamat!